mula sa lungsod ng Navotas, isang pulis Maynila ang natagpuang patay at tadtad ng tama ng bala na baril. Malakas ang inala ng mga otoridad na may kinalaman sa droga ang naganap na krimen. Si Bernadette Reyes, naka-alerto 24. Patay na ng matagpuan sa tabing dagat ng Navotas ang pulis Maynila na si SPO2 Chofilo Panlilio kahapon. Nauna rito, natagpuan rin ang bangkay ng kanyang impormante na si Jennifer Jimenez alias Bangenge. Noong linggo ng gabi, di kalayuan kung saan natagpuan ng pulis. Linggo ng madaling araw nang huling nakita ang pulis sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Nagtamo ng isang tama ng bala sa muka at 4 na tama sa dibdib ang pulis. May mga palatandaan din na pinahirapan muna si Panlilio bago pinatay. Tinamaan din ng bala ang babaeng biktima sa dibdib at puson. May hinalang MPD sa motibo ng krimen. Maring drug-related case to kasi itong si Panlilio palaging nakatambay ito sa bungad ng Isla Puting Bato. Maraming illegal na negosyo ang nangyayari sa loob. 2 taon na raw hindi sumusweldo si Panlilio. Naalis daw ito sa payroll ng PNP matapos masangkot sa iba't ibang kasong administratibo. May mga trabaho siya na nagkaroon siya ng kaso at na-delete yung sweldo niya. Subalit siya ay patuloy na nag-duty. Kahit off-duty siya, nagtatrabaho pa rin siya para manghuli ng mga drug user, drug pusher. Kung aareglo yung hinuli, yun ang pagkakataon para siguro para kay Panlilio doon siya kumikita. Ayon sa magulang ni Panlilio, tapat na pulis daw ang kanilang anak. Pero hindi rin daw nila madalas makita nito mga nakaraang panahon bago pa matagpo ang patay. Wala akong masabi sa kanya, sa totoo lang. Siya, kumbaga sa yung bang siya, yung maalalahanin siya. Pinaghahanap na ngayon ang 4 na sospek na sinasabing mga residente rin ng Isla Puting Bato. Bernadette Reyes, naka-alerto 24. Inilabas na ng pulisya ang computer-generated image ng suspect sa pamaril sa isang tricycle driver na kanyang nakagitgitan noong nakaraang linggo. Ang binatilyong nadamay sa insidente, nakikiusap sa suspect na sumuko na. Nakatutok si Jiggy Manica. Ito ang itsura ng suspect sa pamamaril sa isang tricycle driver na nakatama pa ng isang estudyante sa Camias, Quezon City nitong nakaraang linggo. Inilabas ng Quezon City Police District Station 9 ang computer-generated image ng suspect base sa paglalarawan ng mga saksi. Ang suspect daw ay may taas na 5'4 hanggang 5'5. Nasa 40 hanggang 47 taong gulang. Nasa 70 hanggang 80 kilong bigat at kayumanggi ang kulay. Patuloy ang pag-aanap sa suspect para na rin makapagbigay ng kanyang panig. Kung ano talaga naganap at humantong sa pamamaril, ang gitgitan sa kalye ng Camias at KH Street sa Barangay Pinyahan noong nakarang Miyerkules. Pinaril umano ng suspect ang nakagitgitang tricycle driver na si Marlon Cabunyag na tinamaan sa kilikili. Nahagip naman sa binti ang 13 taong gulang na estudyanteng papasok lang noon sa eskwelahan. Sana po sumuko na siya para maano yung kaso. Halutas. Managot. Yung taong namaril sa akin. Sana lumutang naman siya. Panagutan niya yung naging problema namin. Sagutin niya yung naging bayaran sa ospital. Masakit pa rin daw ang sugat na tinamo niya. Lumusot ang bala hanggang sa buto ng kanyang binti. May trauma raw si Carl dahil sa pangyari. Tatakot po. Dahil? Na-aksidente po ko rin. Kaya tatakot na ako dumaan doon. nasa bahay na nagpapagaling si Carl pero hindi pa rin nakakapasok sa paaralan. Jiggy Manica, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Hindi na iwasan ni former President Joseph Estrada na malungkot nang magkwento tungkol sa naging pagbisita niya sa isa sa mga matalik niyang kaibigang si Dolphy. Patuloy din ang pagdarasal para sa Comedy King ng iba pang nakatrabaho niya, gaya ni Maybelline de la Cruz at Jolina Magdangal. May report si Lar Santiago. Mapalad raw si Jolina Magdangal na nakasama niya sa pelikula si Dolphy.
Iba raw ang naramdaman ni Jolens nang malaman niyang mismong ang Comedy King ang nag-request na makasama siya. Isa lang yung nagawa ko pero sobrang iba yung feeling na nakasama ko siya sa proyekto. Sobrang kabado. Kasi si Tito Dolphy, sobra ko siyang idol eh. Kung gaano raw kakwela si Dolphy sa kanyang mga eksena, iba naman daw ito off-cam. Isa siyang tahimik na tao pagka hindi nagtitake. Tapos, napaka-generous niya. Gusto niya lahat lagi kumakain. Tapos, halimbawa, matagal na kayo hindi nakita. Pag makita kayo ulit, parang kakashooting nyo lang kahapon. Tuloy-tuloy ngayon ang pagdarasal ni Jolens para sa paggaling ni Mang Dolphy. Hiling din niya na sana raw ay gawing national artist na ang Comedy King. Malaki ang nai-contribute ni Tito Dolphy sa showbiz. Sana po ay mapatupad ito dahil isa po siya talaga sa mga may karapatan at karapat-dapat na mabigyan ng ganitong klaseng karangalan. Ipinagdarasal din ng dating child star at ngayon Dagupan City Councilor Maybelline de la Cruz Fernandez ang agarang paggaling ni Dolphy. 10 years old siya nang makasama ang Comedy King sa sitcom na Home Along the Riles. Wala akong workshop na ginawa. Lahat natutunan ko kay Tito Dolphy. Parang pangalawang tatay ko siya. Pinakita niya sa akin kung ano ang kahalagahan ng craft namin, kung gaano karaming tao yung maaari naming mapasaya sa trabaho namin. Kahit nasa larangan na ng politika si Maybelline, nananatili niyang inspirasyon si Dolphy. Sa pagbisita raw niya sa ospital last week, isa siya sa nakapasok sa kwarto ni Dolphy. Tay, pagaling ka. Mahal na mahal ka namin. Marami ka pang mapasayang tao. Sana lumaban ka. Nandito kami lahat sa'yo. Pinagdadasal ka namin. I love you, Tay. Hindi rin naiwasan ni former President Joseph Estrada na malungkot sa programang Tonight with Arnold Clavio nang magkwento tungkol sa lagay ng isa sa matalik niyang kaibigang si Dolphy. Hindi na raw niya nakausap ang hari ng komedya nang bumisita siya sa ospital. Hindi, wala. Wala talaga? Wala talaga. Hindi ako makatingin sa nakikita ko. Lalo ako naawa, nadidepress ako lalo. Dahil nakakita ko na yun, ma-flashback yung masaya namin mga araw na samahan. Ayon kay Erap, karapat dapat din daw na hiranging national artist si Pidol. Yun na nga, yung pinagtataka ko. Long overdue na yung kay Dolphy. Yung kay Paring Pidol. Alam mo, si Paring Pidol, talagang isang artista na sa natural at walang effort. Talagang napakagaling at napakabait na tao. Kwento pa ni Erap, hindi na niya noon kinumbisi si Pidol na sumabak sa politika dahil alam daw nitong wala siyang hilig dito. Sige, pwede kung tatakbo ako sa anumang posisyon, mananalo ako. Pero pag nanalo ko, anong gagawin ko? Nakikita mo na may sarili siyang prinsipyo. Yan, tumutulong nang wala nakakaalam. Lars Santiago, Nakatutok, 24 Oras. Sino kaya ang sexiest Pinay ng isang men's magazine this year? Sa pagbabalik yan ng Chika Minute. Mike? Salamat, Pia. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang dokumentaryo mula sa Pilipinas at sa Asia ang pinarangalan. At yan po ay sa prestiyosong URTI Grand Prix ng Monte Carlo Television Festival. Yan po ang dokumentaryo na Oras Na ng GMA News and Public Affairs. Naging finalist din po ang 24 Oras. Ang tanging nominado mula sa Pilipinas. Narito ang pagtutok ni Chino Gaston. Ang mahalagang paksa ng pag-aubos ng likas na yaman ang binigyang diin ng dokumentaryong Oras Na. Pinangangabahan kasi ng ilang eksperto na sa loob ng ilang dekada mawawala na ang ilang commercial seafood gaya ng ilang uri ng isda. Kakapusin na rin ang malinis na tubig at tuluyan ng makakalbo ang mga gubat. Sa pamamagitan ng mabusising pagguha ng time-lapse footage, ipinakita ng Oras Na ang epekto nito sa mga pamayanan. Ang dokumentaryong ito ang nag-iisang entry mula sa Asia na nakatanggap ng parangal sa Union Radiophonique et Télévisuelle Internationale o URTI na ginanap sa prestigyosong Monte Carlo Television Festival. Nagkamit ito ng medalya para sa Martin Philippi Award for Discovery. Hinangaan ng mahurado ang technical expertise na ipinakita sa dokumentaryo. Malaking karangalan din ang pagiging finalist sa naturang festival ng 24 Oras para sa coverage nito sa pananalasa ng bagyong Pedring noong 2011.
Ang 24 oras ang tanging nominado mula sa Pilipinas at isa sa 2 lamang na nominado mula sa Asia. Nakipagtagisan ng 24 oras sa iba pang ginagalang na news organization sa mundo, kabilang ang CNN, BBC at Al Jazeera. Itinatag ang Monte Carlo Festival noong 1961 at isa sa kinikilalang international award-giving body sa ngayon. Chino Gason, Nakatutok, 24 oras. Susunod, kahit mga sanggol, pwede na raw mag-aral? Sa Amerika, libo-libo lumikas dahil sa matinding wildfire sa Colorado. At 10 mag-aaral sa Valencia, sa Negros Oriental. Sinapian daw? Tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras.